Anak ko, kumapit ka pa ng kaunti. Parating na ang lolo mo para iligtas tayo. Pagkatapos mong gawin ang nakakadiring bagay na iyon, umaasa ka pa bang may magliligtas sa iyo? Ang liham ko. Mga kawal, hawakan ang walang hiyang babaeng ito at kunin natin ang bata sa sinapupunan niya. Bitawan niyo ako. Mo Kanglan, anak mo ito. Anak siya ng aliping iyon. Mo Kanglan, napakasama ng loob mo. Ako ang masama? Matapos mong makipagkita sa aliping iyon, maging dahilan ng pagkawala ng aking ina. At sa mismong burol niya ay nakipagtalik ka sa aliping iyon, sino ba talaga ang mas masama ang loob? Wala akong kinalaman sa nangyari sa iyong ina. At lalong wala akong kinalaman sa ibang lalaki. Si Yeyo nang may gawa, habang tinitingnan ko ang sanhi ng pagkamatay ni ina, ay pinatulog niya ako. Nagsisinungaling ka pa? Malinaw na tinamaan siya ng nakakalasong kulam ng tribong alchemist. Ngayong araw, kukunin ko ang bata para gawing lunas para sa kanya. Mo Kanglan, ilang taon tayong magkasama? Wala ka man lang bang tiwala sa akin? Mismo kong nakita. Ikaw at ang aliping iyon sa tabi ng kabaong ng aking ina na gumagawa ng malaswang bagay. Ang pulang panloob mo ay hawak pa rin niya. Anong paliwanag pa ang kailangan? Hindi talaga ako iyon. Ayoko nang makinig sa mga paliwanag mo. Mga kawal, ang batang ito, kunin niyo na siya sa sinapupunan niya. Tumigil ka. Ate, okay ka lang ba? Yun gising ka na. Mahal na hari, hindi po sinasadya ni ate. Patawarin niyo na po siya. Pero ikaw ang... Mapangahas. Luyunyaw, napakagaan pa ng parusa na alisin ang bata sa iyong tiyan dahil gusto kitang tapusin. Yun walang hiya ka, may gana ka pang saktan siya. Mahal na hari, ang sakit po. Ibigay mo rito. Mo Kanglan, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Siya ang nagtangkang saktan ako. Napakabait niya. Paano niya magagawang saktan ka? Mo Kanglan, Nagsisinungaling ka pa rin. Mahal na hari, lalabas na ang bata ni Prinsesa. Ilayo niyo ang batang iyan. Kumuha kayo ng isang mangkok ng dugo nito at gawin niyo itong gamot para kay ginang yun. Mo Kanglan, napakalupit mo. Nasaan ang anak ko? Walang silbi, gaya lang ng kanyang ina. Wala na siyang buhay pagkatapos kunan ng kaunting dugo sa puso. Anong sinabi mo? Wala na siya. Balita ko ay itinapon siya sa banyo at doon siya tuluyang nawala. Yun. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, noong dinala kita sa mansyon na ito, dapat ay tinapos ko na ang buhay mo. Ikaw, Mahal na hari, narito na po kayo. dahil hindi mo ako kayang tapusin, ako na lang ang tatapos sa iyo. Yun Kanglan, gusto ko lang naman na itama ni ate ang kanyang pagkakamali at makipag-ayos sa iyo. Hindi ko akalain na siya. Kung alam ko lang na ganyan kasama ang ugali mo, hindi ko na sana hinayaang mabuhay ang batang iyon. Ang anak ko, buhay pa ba siya? Kung gusto mo siyang makita, ay bulagin mo ang isang mata mo bilang pambayad kay Yunet. Mo Kanglan, siya naman talaga ang unang nagbalak na tapusin ako. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Changlan, wag mo namang sisihin si ate. Nasa harap na natin ang lahat. At kapag nanggulo ka pa, ay itatapon ko ang batang iyan sa mga aso? Tumigil ka.
Si General Gu ay kakarating lang ng matagumpay. Imbis na magpunta sa aming ama para magpasalamat at tanggapin ang iyong gantimpala, ay bakit ka narito sa mansion ko? Mukhang Lan, nangako ka sa akin noon na aalagaan mong mabuti si Yunyaw, pero ano itong ginagawa mo? Ito ay usaping pamilya ko lang? Kaya ano ang pakialam mo? Kung tungkol ito kay Yunyaw, pakialam ko na rin ito. Gu Bayu? Kapag hindi ka pa umalis, baka bukas sa palasyo ay ireklamo kita para parusahan ang buong pamilya Gu family. Bayu, umalis ka na. Mabigat na krimen ang pagpapabaya sa utos ng militar. Yunyaw, Umalis ka na. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Patawad, Bayu. Hindi kita maaaring idamay pa rito. Mukhang napakalapit talaga ni na Sister Yunyaw at General Gu. Lu Yunyaw, nagbago na ang isip ko. Habang hindi pa gumagaling ang mga mata ni Yun Er, ay dudukutin ko ang mata ng bawat isa sa inyo sa buong tribong alchemist bilang kapalit. Huwag niyo pong gawin iyan. Nakikiusap ako. Ang mga mata ni Yeon, papatunayan ko po na mapapagaling ko siya. Kaya huwag niyo silang sasaktan. Sige. Simula sa araw na ito, mananatili ka sa tabi ni Yun Er para magsilbi. Habang hindi pa gumagaling ang mga mata niya, ang pamilya mo, kasama na ang batang iyon, ay parurusahan ko ng matindi. Kailangan mo na pong uminom ng gamot. Lu Yunyaw, gustong-gusto ko talaga itong pakiramdam na tinatapakan ka. Yeon, noong iniligtas ka ni Lord Wang, itinuring kita bilang sarili kong kapatid. Parang kapatid? Ayaw ko maging kapatid mo? Dahil ang gusto ko ay maging punong konsorte. Gusto kong angkinin ang lahat ng karangyaan ng pagiging punong konsorte. Huwag mong kalilimutan na ang taong palaging nagtatanggol sa iyo, si inang konsorte, ay ako mismo ang nagtapos. Nang mawala siya, tinatawag pa rin niya ang pangalan mo. Walang hiya ka. Anong nangyayari dito? Changlan, mismo po siyang umamin na siya ang dahilan kung bakit nawala si inang konsorte. Anong nangyayari? Magsalita ka. Ate, paano mo nagagawang magsinungaling ng ganyan? Tungkol sa nangyari sa loob ng kabaong ng araw na iyon, nakita po iyon mismo ng prinsipe. Wala kang ebidensya. Kaya paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Hindi totoo yan. Maliwanag ang sinabi niya kanina na. Kayong mga narito, dalhin siya sa bodega ng panggatong, huwag siyang pakakainin o papainumin, hanggang sa aminin niya ang kanyang pagkakamali. Halamang gamot para sa dugo. Mukhang Lan, napakalupit mo pala. Iwanan ka na lang dito. Tamang-tama sa hamog ang iyong kaarawan. Simula ngayon, tatawagin na kitang Chingher. Mukhang Lan, kung alam mo lang na higit 10 taon na kitang pinoprotektahan gamit ang dugo ng puso ko, gagawin mo pa rin ba ito sa akin? Yunyaw, anak, alam kong mahilig ka sa medisina, kaya naman nagpaggawa ako sa mga panday ng mga espesyal na karayom na gawa sa itim na bakal. Ito na ang aking regalo para sa inyong kasal at umaasa ako na magkakaroon na kayo ng maraming anak para mabigyan nyo na ako ng munting apo. Salamat po, Ina. Ina, ako ang dapat na nagtatrabaho ng mabuti para doon, di ba? Dapat ay bigyan mo rin ako ng pabuya. Ina, tingnan niyo po siya. Masyado kang pilyo, ayusin mo nga iyang ugali mo sa bawat araw. Mahal na hari, mahal na hari. Dumating na ba ang gamot? Narito na po.
Kaya lang, Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. nagkaroon po ng sunog doon sa bodega. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kamusta si Lu Yunyao? Napakalaki na po ng apoy. Nandun pa sa loob ang reyna at ang bata. Dahil po sa inyong utos, walang manggagawa ang nangangahas na sumaklolo. Bilisan nyo at iligtas sila. Kapag may nangyaring masama, parurusahan ko silang lahat. Masusunod po. Mahal na hari, bigla pong nagsuka ng dugo si Ginang yon. Napanaginipan daw niya ang matandang Donya. Nagpupumilit po siyang makita kayo. Puntahan niyo na po siya agad. Anong? Ang bata. Yunyaw, gising ka na? Bayo. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang bata? Kung hindi dahil sa akin, pareho na sana kayong wala ng anak mo sa nasusunog na bodegang iyon. Buti naman at maayos ang lahat. Yunyaw, bakit ka nakakulong sa bodegang iyon? Ano ba talaga ang nangyari? Si Kanglan. Ang walang hiyang iyon, sinasamahan na naman niya ang ginang yun na iyon. Kanglan. Talaga bang wala ka ng malasakit sa ating pinagsamahan? At gusto mo na kaming mawala ng anak mo? Yunyaw, sumama na kayo ng bata sa akin. Aalagaan ko kayong mabuti. Ano ito? Mahal na prinsipe. Changlan, talagang mas mahalaga sa'yo ang babaeng iyon. Yunyaw, ginamit mo talaga ang pinagbabawal na paraan para alisin ang lason sa kanya? Alam mo bang ikaiikli ng buhay mo ang ginagawa mong iyan? Ang tungkol sa bagay na ito, huwag mong sasabihin sa kanya. Si Mo Kanglan, ano ba ang dahilan at bakit ganyan na lang ang pag-aalaga mo sa kanya? Gayong ako naman ang taong higit na nagmamahal sa iyo. Bayo, bitawan mo muna ako. Gu Bayo. Teka lang. Nababaliw ka na ba? Lu Yunyao. Ngayon ay nagtataksil ka na nang hindi man lang nagtatago sa akin. Anong pinagsasabi mo dyan? Ilang araw pa lang simula nung lumabas ang batang iyan, pero nakikipagkita ka na agad sa ibang lalaki dito sa mansyon. Napakawalang hiya mo talaga. Mo Kanglan, anong karapatan mong pagsabihan siya ng ganiyan? Noong muntik na siyang mawala kanina, ano ang ginagawa mo? Kasama mo ba ang asawang babae mula sa kanlurang rehiyon mo? Mansyon ko ito, at si Ye yun ang asawa ko. Kung hindi ko siya sasamahan, ibig mo bang sabihin ay samahan ko ang isang babaeng walang modo na gaya mo? Mo Kanglan, wala kang modo. Bayo, ang tungkol sa mga bagay na ito, ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Kaya umalis ka na muna. Mo Kanglan, ipinapangako ko sa iyo. Sasama ako sa iyo para humarap sa mahal na hari, para humiling ng paghihiwalay. Parusahan mo na lang ako, huwag lang ang anak ko. Lu Yunyao, hindi kita hahayaang makaalis ng ganoon lang. Ipaparanas ko sa iyo ang tunay na paghihirap. Binibine, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ginangyon, heto po ang bagong merienda mula sa Yongan Tower.
Walang kwentang tao, wala ka na namang pera? Yunair, ang 300 pilak na dolyar ay madaling maubos. Nawala lang ito habang nagsasaya ako. Bigyan mo pa po ng kaunti ang asawa mo. Hinaan mo ang boses mo. Kung hindi dahil sa kadaldalan mo noong nakaraan, kailangan ko pa bang tapusin ang matandang iyon at madumihan ang sarili kong mga kamay? Tigil-tigilan mo ako. Kung hindi nawala ng maaga ang matandang iyon, paano ka magiging ganito kabilis na itinalaga bilang pangalawang asawa? Hindi sapat ang pagiging pangalawang asawa. Ang gusto ko ay maging pangunahing asawa. Pagdating ng panahon, napakalaking kayamanan ang pagsasaluhan nating dalawa. Ang talino mo talagang babae ka. Marami ka talagang paraan. Lu Yunyao, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon pa. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Maawa po kayo, mahal na hari. Ang asawa niyo po ang nagpapunta sa amin dito. Ang sabi niya, kailangang pagsamantalahan namin si Ginang yun. Hamakin ang kanyang pagkatao at babayaran niya kami ng malaking halaga. Bakit ito ginagawa sa akin ni ate? Gusto ko lang namang makasama ng maayos ang mahal na hari. Mahal na hari, tulungan niyo po ang ginang. Napakabuti niyang tao. Kung hindi ko lang po narinig ang utos ng asawa niyo sa mga tauhan niya ngayong araw, baka kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Mahal na hari, tulungan niyo po siya. Lu Yunyao? Humanda ka? Changlan, anong ginagawa mo? Lu Yunyao, masyado akong naging mabait sa iyo, kaya nakuha mo pang maging ganyan kalakas ang loob. Bitawan mo ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinabi ko na sa iyo, kapag sinubukan mo uling saktan si Yonair, hindi kita mapapatawad pati na ang iyong buong pamilya. Mukhang Lan, wala akong ginawang masama. Anong balak mong gawin sa pamilya ko? Malalaman mo rin balang araw. Tay, anong nangyari sa inyo ni Ajin? Yunyao, tulungan mo ang iyong nakababatang kapatid. Sinaktan nila siya ng husto. Ajin, gumising ka. Idilat mo ang iyong mga mata. Itay, gagamutin ko po kayo ngayon din. Huwag na. Wala nang silbi ang tatay mo. Naging pabigat lang ako sa iyo. Hindi po, Tay. Tay, nagkamali si Yaw Yaw. Hindi na muling magpapakasal si Yaw Yaw sa kahit sinong walang kwentang hari na yan. Sa susunod dapat ay maging mabuti ka. Tay, Tay. Tatay. Gumising po kayo. Mahal na hari, wala na po ang ama ng asawa niyo. Paano nangyari yun? Ikinulong ko lang naman siya sa selda, bakit may nawala? Dahil ito sa katulong ni Ginang yon na si Xiao Kui. Nagpanggap siya bilang bantay at ang ama ng Reyna ay pinarusahan niya ng husto at pati ang nakababatang kapatid ng Reyna ay pinahirapan din niya ng matindi. Ano? Nawalan po ng malay ang Reyna, ngunit sinuri na siya ni Imperial na doktor. Ang sabi ni Imperial na doktor, Anong ibig mong sabihin? sabi po ni Imperial na doktor, mahinang-mahina na ang Reyna, maaaring hindi na siya umabot bukas. Lu Yunyao, gumising ka. Hindi ko hahayaang mawala ka. Naririnig mo ba ako? Yunyao, pakinggan mo ako. Ang anak mo ay nasa mga kamay ko pa rin. Kapag sinukuan mo ang buhay mo, papahirapan ko siya ng matindi. May tao ba riyan? Dalhin niyo ang batang iyon dito. Yunyao, kung gusto mo siyang mabuhay, dapat mo ring labanan ang sakit mo at mabuhay. Kung hindi, parurusahan ko siya ng husto. Yunyao.
Ang Ginoong ito ang nagligtas sa akin. Sandali. Maari po bang magtanong, Ginoo, ano po ang inyong pangalan? Ako po si Mo Kanglan at ako ang iyong asawa. Mo Kanglan, pagbabayarin kita. Mo Kanglan, pagbabayarin kita. Gusto mo akong tapusin? Winakasan mo ang buhay ng tatay ko. Dahilan para mapipi ang kapatid ko. Kaya papadurugin kita ng husto. Lu Yunyaw, inutusan kita bilang iyong hari na mabuhay ng maayos dahil kapag may mangyaring masama sa iyo, ang buong angkan mo ay tiyak na mapaparusahan ng malupit. Chen Lian. Mahal na hari, ito po ay noong 12 kaarawan niyo pa. Mismong si matandang prinsesa ang humingi niya ng gamot para sa muling pagkabuhay. Balak niyo po ba talaga itong... Tumahimik ka? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Anong gagawin mo? Lu Yunyaw, akin ang buhay mo. Hanggat hindi kita pinapaalis, hindi ka pwedeng mawala. Mo Kanglan, na walang hiya ka? Hinayaan mo lang ang kabit mo na gawa ng masama ang ama ni Yunyaw? Tao ka pa ba? Maari ko bang itanong kay General Gu? Kung sa anong karapatan mo ako kinu-question? Bilang kakilala? Bilang kaibigan? O isa ka sa mga lalaki niya? Mo Kanglan, sobrang mahal ka ni Yunyaw? Handa siyang magsakripisyo para sa iyo? Talagang hindi mo siya deserve. Anong isinakripisyo niya? Nagsumiti na ako ng kahilingan sa mahal na hari na kapag naging matagumpay ang digmaang ito, ay pagbibigyan niya ang isang hiling ko. Sa oras na iyon, ipapahintulot ng mahal na hari ang pakikipaghiwalay mo kay Yunyaw. Huwag kang umasa. Makinig kang mabuti sa akin. Kapag nasaktan kahit kaunti si Yunyaw at ang bata, tiyak na parurusahan ko ang buong palasyo ng Mo. Subukan mo lang. Mahal na hari, tungkol po kay Ginang yon. Balak daw po niyang tapusin ang kanyang buhay. Bilis, puntahan niyo po siya. Madam, kasalanan ko po ang lahat dahil sa sarili kong desisyon. Napahamak ang ama at kapatid ng prinsesa. Parusahan niyo na lang po ako. Pagkakamali ko dahil hindi kita nadisiplina ng maayos, dapat tayong dalawa ang parusahan. Anong nangyayari dito? Mahal na hari, huwag niyo pong sisihin si Xiaokui. Kasalanan po ang lahat ni Yun-Er. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Yun-Er. Si Xiaokui ay isang matapat na lingkod. Nagkamali lang siya dahil nag-aalala siya sa iyo. Hindi ko siya parurusahan. Mahal na hari, kapag bumuti na ang lagay ni ate, ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. Napabait mo talaga, Yun-Er. Naniniwala ako na si Yunyaw ay tiyak na mapapatawad ka. Ama. Nasaan ang ama ko? Kalahating buwan ka ng tulog at nag-ayos na ako ng mga tao para ihatid sa huling hantungan si Ama. Hindi pa nahanap ang may sala. Bakit ka nagpapasya para sa akin? Baka ikaw ang may gawa nito. Hindi ako. Iyon ang utusan ni Yun-Er, si Xiaokui. Paano nagkaroon ng ganoon kalakas na loob ang isang utusan? Siguradong si Ye-yun, siya ang may gawa nito. Pagbabayarin ko siya. Ikaw ang naunang nag-utos sa iba para idiin si Yun-Er. Ang ginawa ni Xiaokui ay pagprotekta lang sa kanyang amo. Mo Kanglan, 5 taon tayong magkasama. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Kung alam ko lang na ganito. Kung alam mo lang na ganito, pinili mo sana si Gu Baiyu, ganoon ba?
Kilala kita, na ngayon ay pursigido ng makipaghiwalay sa akin, pero sasabihin ko sa iyo, ang kapatid mong lalaki, pati ang walang hiyang bata na iyon ay nasa kamay ko, hanggat hindi pa ako nagsasawa. Hindi mo magagawa iyan? Maliwanag. Mokanglan, kung alam ko lang na magkakaganito, sana ay hindi na kita tinulungan noon. Ajin. Ajin, pasensya na. Pagkukulang ito ni ate. Hinayaan kitang magdusa ng husto. Dadalhin kita ngayon para makita ang tatay natin. Lumuhod ka. Ajin. Pagkukulang ko ito. Ang tatay natin, wala na siya. Opo. Yao-yao, pakakasalan mo ba talaga ang king mo na iyon? Opo. Tay, siya ang taong nagligtas sa akin. Siya lang ang pakakasalan ko habang buhay. Ha 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 ha. Hindi ko inakala na ang inalagaan kong anak ng maraming taon ay mapupunta lang sa kanya. Tay, magiging masaya kaya ako? Anak ko, sigurado akong magiging masaya ka. Opo. Wala itong problema, Ajin. Ajin, ayos lang si ate. Tatay, kapag tapos na ang paghihiganti natin, sasama na ang anak niyo sa inyo. Anong pakay mo ngayon? Mokanglan. Ibigay mo sa akin si Yeyun para ako ang magparusa sa kanya. Dahil kung hindi, tatapusin ko ang buhay ko dito sa palasyo ng Mo para malaman ng buong mundo ang tungkol sa eskandalong pabor mo sa Kerida kaysa sa iyong asawa. Sino ka para makipag-areglo sa akin? May isa ka pang opsyon. Pirmahan mo ang papeles para sa hiwalayan at mula ngayon, isasama ko si Ajin palayo. Hindi na tayo muling magkikita pa. Sa dami ng sinabi mo, para pa rin pala ito sa batang iyan. Lu Yunyao, hindi pa ako tapos makipaglaro sa'yo. Huwag kang umasa. Makipaglaro? Sinaktan mo na ang katawan ko para sa bata. Pinahamak mo ang tatay at kapatid ko. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ka pa ba pagod sa paglalaro? Ikaw mismo ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kung mabait ka lang gaya ni Yun-er, hindi sana kita kamumuhian ng ganito. Mabait siya? Mo Kanglan, talagang napakabulag mo. Lu Yunyao, nabalitaan ko na ang iyong kapatid ay mahina ang katawan bata pa lang. Sa tingin mo, makakaya niya kaya ang mga parusang dinanas mo dati? Mo Kanglan, oras na saktan mo si Ajin, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Depende iyan sa iyong magiging kilos. Ano? Ang walang hiyang si Lu Yunyao, hindi pa rin pala siya nawawala. Anak, kung ako ang tatanungin mo,
Ayos na rin ang maging paboritong asawa lang. Hindi naman siya gusto ni Mowang, kaya balang araw ang lahat ng kayamanang ito ay mapupunta rin sa iyo. Napakabobo mo. Ang pagiging legal na asawa lang ang tanging mahalagang posisyon. Ilang beses ko na itong sinabi sa mahal na haring iyon, pero wala siyang pakialam. Ibig sabihin, si Lu Yunyao sa puso niya ay mahalaga pa rin pala. Yung huling beses na nag-ayos tayo ng isang napakagandang plano, hindi pa rin natin siya natapos. Sa halip, yung matandang tatay niya ang nawala. Dahil hindi siya mawala, ako na mismo ang kikilos. Ang balot na ito ng pulbos ay gawa mula sa pinakamapanganib na haring alakdan sa Western Regions. Hindi ito nakikita o naaamoy kapag inihalo sa tubig. Pagkainom nito sa loob lang ng maikling sandali, ang isang tao ay mawawala na lamang. Noong dumating ako, nakita ko ang batang walang hiya na ito na nakikinig sa may pintuan. Bata, anong narinig mo kanina? Ay, muntik ko nang makalimutan. Pinutulan ka pala namin ng dila, kaya kahit gustuhin mo mang magsalita ay hindi mo magagawa. Hayop ka, nagawa mo pa akong kagat. Sana pala ay hindi lang dila mo ang inalis ko. Dapat ay tinuluyan na kitang pinarusahan. Tinititigan mo pa ako? Subukan mo pa? At baka saktan ko ang mga mata mo. Ajin, nasaan ka? Nariyan ka ba, Ajin? Anong ginagawa mo rito? Nakita mo ba ang kapatid ko na si Ajin? Mahal na prinsesa, hindi ko po nakita ang Ajin na iyan. Humanap na lang po kayo sa ibang lugar. Matapos ilagay ang mga herba na pampakalma na ito, makakatulog na siya ng mahimbing ngayong gabi. Mahal na hari, wala na po ang kapatid ng prinsesa. Ano? Anong nangyari? Sabi po ng mga katulong, ang kapatid ng prinsesa habang naglalaro sa tabi ng lawa kanina ay aksidenteng nahulog sa tubig. Nawala rin ang dila niya, kaya Ajin. Alam ni ate na nakikipagbiruan ka lang sa akin, di ba? Napakagaling mong lumangoy. Paano ka mahuhulog sa tubig? Yunyao. Lumayas ka. Ajin, siguradong inaantok ka lang. Dadalhin ka ni ate sa kwarto para matulog. Lu Yunyao, wala na si Ajin. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Bitawan mo ako. Kung hindi mo hinayaan ang kasamaan ni Yeyun, hindi sana magkakaganito si Ajin. Lu Yunyao, hindi ko na sana dapat pinaabot sa iyo ang awa ko. Alam mo ba kung bakit nawala ang tatay mo at kapatid mo? Lahat ng iyon ay dahil sa kamalasan mo. Umalis ka! Kanglan, nararamdaman ko lang na may kakaiba sa pagkamatay ng Reyna. Pero nang susuriin ko na ang kaso, pinatulog na ako. Maniwala ka po sa akin. Nakita ko ito mismo sa sarili kong mga mata. Posible pa bang maging mali ito? Chenli? nasuri na po ito ni imperial na doktor. Ito ay isang uri ng pampasigla. Lu Yunyao, mayroon ka pa bang paliwanag? Hindi talaga ako iyon. Maniwala ka sa akin. Simula ngayong araw, ipakulong siya sa pinakamadilim na selda. Hanggat wala ang utos ko, hindi siya maaaring palayain. Ibinigay ito sa akin ng Reyna. Hindi ka karapat-dapat.
Mokanglan, tanggap ko na galit ka sa akin, pero pati ba ang batang 10 taong gulang ay hindi mo palalagpasin? Yun-er. Yun-er. Changlan, napakagal ng panahon bago ka muling bumisita sa akin. Kamakailan ay masyadong maraming kailangang asikasuhin. Yun-er, maayos na ba ang pakiramdam mo? Mas maayos na ang pakiramdam ko, kaya lang ang puso ko ay medyo nalulungkot. Yun-er, noong araw na nahulog ang kapatid ni Lu Yunyao sa tubig, nasaan ka? Naghihinala ka ba talaga na ako ang may gawa niyon? Maaring hindi alam ng iba ang ugali ni Yun-er pero hindi ba't alam ito ng mahal na prinsipe? Kasalanan ko? Naguluhan. Amlang din ako noong pagkakataong iyon. Mahal na prinsipe, 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si matandang prinsesa. Bakit hindi tayo mamayang gabi? Yun-er, nangako ako sa iyo na proprotektahan kita habang buhay. Kung balang araw ay makatagpo ka ng taong ibig mo, maaari kitang maringal na ipakasal sa kanya. Pero ang taong ibig ko ay... Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. May nangyaring masama kay prinsesa. Yun-er, kailangan ko muna itong asikasuhin. Magpahinga ka muna. Mo Kanglan, hindi mo ako magawang hawakan sa loob ng 3 taon. Dahil ba ito kay Lu Yunyao? Lu Yunyao, hanggang kailan ka pa ba magpapakabaliw? Ang katawan ng kapatid mo ay nabubulok na, kaya bakit hindi mo pa siya payapang ilibing? Payapang ililibing ba? O para itago ang mga ebidensya? Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Sabi mo ay sinaktan ko ang iyong si Yun-er, pero naging dahilan din siya para mawala ang ama ko. Kahit na sabihin nating quits na, ay bayad na ang utang na iyon. Pero bakit pati si Ajin ay pinatulan mo? Bakit nasa iyo ang pilak na karayom na ito? Binabalaan kita, bilisan mo nang ilibing ang kapatid mo at huwag mo kaming gawing katatawanan dito sa mansyon. Mokanglan, kahit na nandito na tayo sa sitwasyong ito, nagawa mo pa ring magpanggap. Alam kong galit na galit ka sa akin, pero hindi mo dapat sinaktan ng isang 10 taong gulang na bata. Lu Yunyao, ipaliwanag mo ng maayos, makikinig naman ako, pero kung manggugulo ka, siguradong pagbabayarin kita. At sa tingin mo ba ay maniniwala ka? Tatantanan kita, pagkatapos ay tatapusin ko si Yeyun para maipaghiganti ang aking ama at ang aking kapatid. Sir, okay lang po ba kayo? Lu Yunyao, akala ko ay malungkot ka dahil nawala ang tatay mo. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kasama. Gusto mo bang? Bakit? Paparusahan mo ba ang bata? Ikaw. Mokanglan, iyang bata lang ang alas mo laban sa akin. Darating ang araw kapag nawala ang bata, wala ka ng hawak sa akin. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong kayo ni Yeyun ay magbabayad ng lubos. Baliw na siya. Baliw na. Lahat na kayo ay nababaliw. Chen Lian, itapon ang baliw na babaeng iyan sa piitan. Dahil sa tangkamong saktan ako, dapat kang parusahan ng malupit. Sir, masyadong mahina po ang katawan ng madam ngayon. Kung paparusahan niyo pa siya, baka kung anong mangyari sa kanya. Tumahimik ka o baka naman gusto mong ikaw ang pumalit sa kanya? Lu Yunyao, ipakikita ko sa iyo kung ano ang kapalit ng pagsakit mo sa akin. Prinsesa, sa totoo lang ay mahal ka talaga ng prinsipe. Kailangan mo lang magpakumbaba sa kanya. Chen Lian, tawag mo ba dyan ay pag-ibig? Ang prinsipe, kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, ay medyo wag na nating pag-usapan iyon. Dala ko rito sa iyo si Little Princess. Chen Lian, sa ginagawa mong iyan, hindi ka ba natatakot sa kanya? Hindi naging maayos ang pagbabantay ng mga tauhan. Sa tingin ko, ay mas nararapat na ang bata ay nasa piling ng kanyang ina. At isa pa, hindi naman binibigyang halaga iyan ng prinsipe. Ayos lang iyan. Nagsasabi ka lang naman ng totoo. Ito ay gamot para sa balat. Ipahid mo ito sa bahaging masakit. At pagkalipas ng 7 araw, ay gagaling na iyan. Maraming salamat.
Anak, patawad. Wala kasing silbi ang iyong ina. Hindi ko man lang maipaghiganti ang iyong lolo. At ang iyong tito. Sir, nasunod na po ang utos ninyo na ihatid na ang Little Princess at ang gamot. Chen Lian, alang-ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo siyang tawaging misis, at lalong huwag mong tatawaging munting prinsesa ang batang iyon. Sir, bakit hindi nyo na lang po diretsuhin si Mrs. Ipinadala nyo ang Little Princess dahil nag-aalala kayong baka hindi niya matanggap at pati na rin ang gamot na ito. Tikom mo ang bibig mo. Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na wala kang kinalaman. Kamusta na ang pinapaimbestiga ko sa iyo? Sinuri na po ng doktor ang bangkay. Ang sabi po tungkol sa kapatid ni Mrs. ang dahilan ng pagkawala niya ay dahil sa isang bakal na karayom na nakatusok sa kanyang bungo. Ganoon nga ba talaga ang nangyari? Kaya naman pala si Lu Yunyaw ay palaging gustong maghiganti sa akin. Pero ang karayom na iyon ay malinaw na daladala ko sa aking katawan. Sir, natatandaan niyo po ba? Noong araw na nasunog ang kwarto kung saan nakakulong si Mrs., dala niyo ang karayom noong nagpunta kayo kay ikalawang ginang. Ibig mo bang sabihin? Naiwan ang karayom sa kwarto ni Yun-Er? Ayon po sa mga katulong, noong araw na nalunod ang kapatid ni Mrs., may nakakita kay Aliping si Xiao Kui na umaaligid at may bitbit siyang lalagyan ng mga karayom palabas. Ang masamang babaeng ito na naman. Mukhang gusto na niyang matapos ang kanyang oras. Posible kaya? Posible kayang si ikalawang ginang nga? Manahimik ka. Hindi ganoong klaseng tao si Yun-Er. Tara, pupunta tayo sa kwarto ni ikalawang ginang. Yun-Er, Yun-Er. Bilisan nyo, tawagin ang imperial na doktor. Yun-Er, kamusta ang pakiramdam mo? Kuya Kanglan, patawad sa iyo, Yun-Er. Yun-Er, ano ba ang totoong nangyari? Ngayong araw ay pumunta si Xiao Kui sa akin para magtapat. Sinabi niya na siya ang tumapos sa kapatid ni Sister Yunyao. Nagalit ako kaya napagsabihan ko siya. Sino ang mag-aakalang sa bigla niya? Susubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Pag-aagawan namin, nasugatan niya ang pulso ko gamit ang kutsilyo. Hindi ko siya napigilan at pasensya na rin kay Sister Yunyao. Sapat na yan, Yun-Er, hindi mo ito kasalanan. Lalo pat ikaw mismo ang nasugatan, ngayon dahil wala na ang salarin. Magpahinga ka na muna para gumaling. Kuya Kanglan, sisihin mo ba ako? Hindi mo naman ito kasalanan. Siyempre, hindi kita sisihin. Tsaka sa rami ng masamang ginawa ni Lu Yunyaw, maituturing na lang itong karapat-dapat na parusa sa kaniya sa ilalim ni pamilyang Lu. Kuya Kanglan, sa huli ay pagkakamali pa rin ni Xiao Kui ang lahat. Bukas ng umaga, pupunta ako para humingi ng paumanhin kay Sister Yunyao. Sige, napakabuti mo talaga, Yun-Er. Madam, may masamang nangyari. Anong nangyari? Bakit nagmamadali ka? Nakita po ng prinsesa sa ulo ng kapatid niya ang pilak na karayom. At tila alam na rin po ito ng prinsipe. Ano? Nakalimutan kong marunong pala sa medisina ang babaeng iyon? Anong gagawin natin ngayon? Kapag naalala ng prinsipe, nasa silid natin nang galing ang karayom, tiyak na hindi tayo mapapaniwalaan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mo kailangang matakot. Nag-aalala po ako para sa inyo, madam. Paano kung sundan ng prinsipe ang mga bakas at malaman ang... Tungkol sa inyo, madam. Ang isang utusan ay utusan lang. Walang sariling paninindigan kapag may problema. Yun-Er, nagiging mahusay na kayo sa ganitong gawain. Pagkatapos nito, magsasagawa tayo sa harap ng prinsipe ng isang magandang palabas. Ang pagkanta ni ate ay napakagandang pakinggan tulad ng dati. Kaso lang, may nararamdamang konting pait sa kanyang boses. Mukhang kahit ginawa mo na ang lahat, hindi mo pa rin nakuha si Mo Kanglan, di ba? Kung hindi, bakit nag-aaksaya ka ng oras para lang asuhin ako rito? Lu Yunyaw, ayaw na ayaw ko ang pag-asta mong iyan na akala mo ay kung sino ka. Wala ka bang balak malaman kung paano nawala ang iyong kapatid? Alam ko, nawala na si Xiao Kui. Wala siyang kakayahan para gawin iyon. Ang taong talagang nagbaon ng karayom sa bungo niya ay ako. Noon, nasa labas ka lang ng pinto.
Gustong-gusto kanyang maabot dahil ikaw ang tanging pag-asa niya. Pero gumamit lang ako ng kaunting lakas at agad siyang nawalan ng hininga. Yeyon. Pagbabayarin ka ng langit. Tiyak na mapaparusahan ka. Luyo niyaw, gustong-gusto kitang nakikitang nagkakaganyan. Kailangan ko nang bumalik, naghihintay sa akin si Kuya Kanglan. Yeyon, tatablan kita. Tinitiyak kong pagbabayarin kita. Adyen. Mahal na prinsipe, bakit po kayo napunta rito? Akin ang buong mansyon na ito. Kahit saan ko gustong pumunta, kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Masyado na pong madaldal si Chen Lian. Nanatili ba siyang tahimik kamakailan? Ayon po sa balita ng mga bantay, nandito lang po palagi ang prinsesa at hindi man lang po siya gumagalaw. Luyo Niao, pinapayuhan kitang huwag gumawa ng anumang masamang balak laban sa akin. Kapag nalaman kong may iba kang iniisip, sisiguraduhin kong mapaparusahan kita. Kinakausap kita, sumagot ka sa akin. Naku, bilis, buksan niyo ang pinto. Mahal na prinsipe, ito, ano na pong gagawin natin? Ngayong wala na si Xiao Kui at hindi siya pumunta sa akin. Maaring puntahan niya sina Ikalawang Ginang at Yun Er. Bilis, kilos! Ikaw ba ang bagong utusan dito? Iwan mo na ang gamit at pwede ka nang umalis. Hayop ka, hindi mo ba ako naintindihan? Luyo Niao, paano ka nakalabas? Ako ang tribong alchemist na banal na babae. Ang mapatumba ang dalawang bantay ay hindi dapat mahirap na gawain para sa akin. Anong binabalak mong gawin? Tinapos mo ang buhay ng ama ko, ng kapatid ko, ng biyanan ko. At may lakas ka pa ng loob na itanong kung bakit ako narito. Kapag may ginawa kang masama sa akin, hindi ka papatawarin ni Kuya Kanglan. Sa tingin mo ba ay may pakialam pa ako sa kanya? Sa totoo lang ay gusto ko na kayong dalawa ay magbayad na sa kabilang buhay. Ibig bang sabihin ay wala na ring halaga sa iyo ang anak mo? Ang isilang siya, ang tanging pagkakamali na nagawa ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kitang parusahan, isasama ko siya para makita ang ama ko. Baliw ka na. Baliw ka na. Tigil. Tumigil ka. Yuner! Luyo Niao, pagbabayarin kita. May inihanda na akong plano noon pa. Ang bagay na ito ay ang tanging bone corroding powder naming mga tribong alchemist. Dapat sana ay ibibigay ko ito sa iyo, sa iyong pagkabulag sa katotohanan. Ngunit sa nakikita ko ngayon, mas mabuti kung gagamitin ko ito sa kanya. Kuya Kanglan, sobrang sakit. Pakitulungan mo si Yun Er. Yuner, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Mapagaling ka lang. Chen Lian, bakit nakatayo ka pa dyan? Ibilanggo ang masamang babaeng iyan sa piitan. Masusunod po. Kuya Changlan, mabubulag na ba ako? Yuner, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Napakalubha ng lason sa katawan ni Ginang yun. Kumalat na ito sa kanyang daloy ng dugo. Wala na itong lunas. Natatakot po akong wala na akong magagawa. Ang kakayahan nyo sa panggagamot. Ang pinakamahusay sa buong palasyo. Pakiusap po, gumawa kayo ng paraan. Ito ay... Noong naglalakbay ako noon sa labas ng palasyo, may narinig akong isang pambihirang uri ng panggagamot na tinatawag na sining ng iba't ibang mata. Sining ng iba't ibang mata? Ito ay ang pagkuha ng mata ng isang tao at ilalagay ito sa mata ng ibang tao. Ngunit narinig ko lamang po ito. Hindi ko pa po ito nasusubukan. Pakiusap po, imperial na doktor. Lahat ng alam nyong detalye ay sabihin nyo po sa akin at tungkol naman sa kung paano gagawin, ako na mismo ang hahanap ng paraan. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Ikaw ba iyan, Kuya Kanglan? Ako ito. Yun Er, may sugat ang mga mata mo. Huwag kang masyadong gumalaw. Kuya Kanglan, narinig ko ang sinabi ni imperial na doktor. Habang buhay na ba akong hindi makakakita? Hindi. Nangako ako sa iyo na gagamutin ko ang iyong mga mata at hindi ako mabibigo. Sa totoo lang, Yun Er, hindi ako malungkot dahil hindi na ako makakakita, kundi dahil simula ngayon ay hindi ko na masisilayan ang mukha ni Kuya Changlan araw-araw, kaya nanghihinayang ang aking puso.
Yuner? Nga pala Kuya Kanglan, huwag mong sisisihin si ate. Nagawa niya lang iyon dahil nagmamadali siya at hindi niya lang nakontrol ang sarili niya. Napaka maintindihin mo talaga, Yuner. Subalit ang gumawa ng mali ay dapat pagbayarin. Kung paano niya kinuha ang iyong mga mata, ganoon ko rin ito babawiin. Mukhang hindi na rin ako tatagal ng ilang araw. Isang hakbang na lang sana, maipaghihiganti ko na ang lolo at tito mo. Lu Yunyaw, anong masamang balak na naman iyang iniisip mo? Nandito ka ba para tapusin ako? Hindi. Walang thrill kung tatapusin lang kita agad. Gusto ko na ikaw na napakasama at walang hiyang babae ay magdusa ng husto habang nabubuhay. Mahal na hari, nakahanda na pong lahat. Mga kawal, dalhin ang batang iyan sa labas. Anong gagawin niyo sa anak ko? Anong balak niyo sa kaniya? Sinira mo ang mga mata ni Yuner, kaya natural lang na humanap ako ng ibang mga matang ipapalit. Napakabata pa niya. Paano mo nagagawang gawin ito? Dapat naisip mo na iyan noong una pa, bago ka gumawa ng gulo. Mahalaga ang buhay ng bata mo, bakit? Hindi ba mahalaga ang buhay ng aking Yuner? Wala na siya dahil kasalanan niya iyon. 3 buhay ang kinuha niya. Hindi ba dapat lang naparusahan siya? Lu Yunyaw, iyang husay mo sa paggawa ng kwento ay nakakapanghinayang na hindi ka nasa teatro. Sandali. Pakiusap. Kung kailangang parusahan ang aking mga mata, sa akin na lang. Iyan ang sarili mong hiling. Mahal na hari, alis na po ako. Kung nakuha na ng mahal na hari ang gusto niya, pakiusap ibalik niyo na sa akin ang anak ko. Ano ba ang mayroon sa batang iyon na hindi mo kayang pakawalan? Talaga bang hindi mo siya maiwan? Siya ang naging bunga ng pagmamahalan namin ng pinakamamahal kong tao noon. Kaya natural na proprotektahan ko siya habang buhay. Sige. Nagsasabi ka rin ng totoo, inaamin mong ang batang iyon ay anak mo sa ibang lalaki. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang iyong dangal, ay hindi ka na maaaring manatili pa rito sa aking mansyon nang walang ginagawa. Ano ang gagawin mo? Kayong mga tribong alchemist, hindi ba't palagi niyo raw pinahahalagahan ang inyong reputasyon? Dahil wala kang galang sa sarili mo, ay ipapadala kita sa Yihuan Pavilion upang doon ay magpakasaya ka. Sa Yihuan Pavilion? Hindi ba't iyon ang tanyag na bahay aliwan sa Kapitolyo? Eksakto, pupunta ka sa bahay aliwang iyon upang ang lahat ng nagastos sa pagkain at inumin mo sa mansyong ito ay maibalik mo sa akin lahat. Napakaganda naman ng mga matang ito. O siya, maging seryoso na tayo. Mukhang mahal ka nga talaga ng prinsipe na ibinigay pa sa'yo. Ang mga mata ng prinsesa, magseselos na tuloy ako nito. Huwag kang magmadali. Kapag nakuha ko na ang posisyon ng prinsesa at pagkatapos kong tapusin si Mo Kanglan, pagdating ng oras na iyon, ang lahat ng kayamanan ng palasyo ay magiging sa atin na. Nabalitaan mo ba? Dinala ni Mo Kanglan si Lu Yunyaw sa isang bahay aliwan. Talaga? Kung gayon, hindi pala nasayang ang lahat ng pinagdaanan ko. Ngunit kahit naroon na siya, hindi ko pa rin siya hahayaang mamuhay ng matiwasay. Sige po, masusunod ang lahat ng gusto nyo. Yuner, nariyan ka ba? Papasok na ako? Yuner, ano ang nangyayari dito? Kasalanan ito ng tangang katulong na ito. Binasag niya ang paborito kong herpilya. Akala ko naman kung ano na. Dahil lang pala sa isang herpilya? Mahal na hari, hindi po ito ordinaryong herpilya. Ito ay noong kapapasok ko pa lang sa palasyo ng prinsipe at ibinigay mo ito sa akin, kaya pinakaingatan ko po ito. Mabait na Yuner. Hintayin mo lang ang susunod na 2 araw. Pagdating ng mga bagong gamit mula sa kanluran, ipipili kita ng 2 pang bago. Layas. Teka sandali. Bakit po, mahal na hari? Itaas mo ang iyong ulo. Parang dito sa palasyo ng prinsipe ay hindi pa kita nakikita kailanman. Mahal na hari? Ilang araw pa lang po ako rito, kaya baka po hindi nyo pa ako kilala. Mahal na hari, sumasakit po ang aking mga mata. Maaari po bang tingnan ninyo ito? Tao, palitan niyo siya ng damit. Simula ngayong araw, magtatrabaho na siya sa club para sa mga customer.
Bakit hindi ka tumatanggi? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko lang na layuan ka. Hindi ba sabi mo kapag nakakuha na ako ng sapat na pera, maaari na akong umalis? Paglipas ng ilang araw na ito, ay maaari na akong tuluyang. Mga tao, tawagin si Ginoong Wang. Mahal na prinsipe, ang Ginoong Wang na iyan, siya ang sikat na mapaglarong lalaki sa buong Kapitolyo at talagang malupit ang kanyang mga paraan. Tawagin niyo na siya. Masusunod po. Bakit may nakasalubong akong ganitong kagandang dalaga? Susuwertihin ako ngayong gabi. Mahal na prinsipe, kailangan ba natin silang pigilan? Hindi na kailangan. Hayaan siyang mahirapan muna. Binibini, binayaran kita ng 500 pilak na dolyar, kaya kailangan paglingkuran mo ako ng maigi ngayong gabi. Huwag. Sir, babayaran po kita sa anumang halaga, doble o triple pa. Nagmamakaawa po ako. Pakawalan niyo ako. Pakawalan ka? Binayaran kita gamit ang pera ko. At papakawalan lang kita? Huwag kang umasa. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Mukhang lan. Mahal na hari, babalik na po ba tayo? Bumalik tayo sa palasyo. Bitawan niyo ako. Yunyaw, okay ka lang ba? Ikaw ba yan? Mukhang lan? Yunyaw, maayos ka lang ba? Yunyaw, ako ito Bayu. Bayu? Nagbalik ka na. Patawad, huli na ang dating ko. Gubayu. Dahil sa iyo, nanalo ako ng husto at nagbalik na matagumpay. Nagsumamo na ako sa mahal na hari na kung magtatagumpay ang laban na ito, ibibigay niya ang hiling ko. Pagdating ng oras na iyon, pababayaan ng hari na maghiwalay kayo ni Yunyaw. Kaya pala pumunta ka rito para sa... Ano? Natatakot ka? Gubayu, binabalaan kita. Subukan mo lang. Subukan natin. Yunyaw, haharap na ako ngayon sa mahal na hari. Hintayin mo ako. Mukhang lan, bitawan mo ako. Galit ako sa'yo. Magalit ka lang, gaya ng pagkamuhing nararamdaman ko sa iyo. Huwag kang magmadali. Magkakaroon ka rin ng sapat na oras mamaya para malungkot para sa iyong gulang. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, sino ba namang hari ang nanaisin na ang kanyang general ay maging mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Wala akong ginawa. Tinulungan ko lang si Ama na suriin na kapag nagtagumpay si General Gu sa kanyang pagbabalik dahil sa kanyang katanyagan at posisyon sa kampo, magiging malaking banta siya para sa aking lupa ng dakilang Wei. Hayop ka. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Kapag ginawa mo iyan ay mawawala na siya. Hindi siya mawawala. Mamaya lang. Tatanggalan lang siya ng kanyang baluti at magiging isang ordinaryong mamamayan na lang. O baka naman, gusto mo ring manalo siya sa kanyang pagbabalik para hilingin niya kay Ama na kunin ka sa akin? Galit na galit ka sa akin? Hindi ba mas mabuti kung aalis na lang ako? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Nahahayaan kitang sumama sa kanya, sa ibang lalaking iyon upang makasama habang buhay? Ang hustisya para sa aking ina, hindi ko iyon makakalimutan kahit kailan. Bayu, patawad po. Dahil sa akin kaya ka napahamak. Binabati po kita. Congratulations. Isang malaking biyayang darating sa palasyo. Mahal na Ginang, kayo po ay nagdadalang tao. Doktor, sigurado po ba kayo na ito ay isang bata? Sa tagal ko na po sa serbisyo bilang doktor, hindi pa ako kailanman nagkamali sa aking pagsusuri. Maaari niyo na pong ipaalam ang magandang balitang ito sa ating mahal na hari. Kung ganoon, ay aalis na po ako. Sandali po, Imperial Dr. Zhang. Imperial Dr. Zhang,
Marami po kayong nagawa para sa aming ginang. Bakit hindi muna kayo uminom ng tsaa para mapasalamatan namin kayo? Maraming salamat po sa inyo. Patawad po, Imperial Dr. Zhang. Kung may dapat man sisihin, ito ay ang pagiging napakahusay ninyong doktor. Wala na ang doktor. Pero alam ng lahat na pumunta siya rito sa akin. Paano natin ito ipaliliwanag? Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng ito ay ako na ang bahalang magayos. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang matiyak na mabuhay ng maayos ang bata. Nabalitaan mo na ba? Wala na si Imperial Dr. Zhang kahapon matapos niyang parusahan ang sarili sa kanilang bahay. Totoo ba? Hindi ba't kahapon lang ay tinulungan niya si ikalawang ginang na matingnan ang pulso nito? Ang balita ay pinilit siya dahil sa mga utang sa sugal. Sayang naman, napakamabuting tao pa naman ni Imperial Dr. Zhang. Ngayong gabi, sa iyo lang ako aasa para makuha ang loob ng prinsipe. Magpapalit muna ako ng damit. Hindi ba't sabi ni Yuner ay magkikita kami rito? Gabi na, bakit pa siya lumabas? Pasensya na po, lumabas lang ako para ipaghanap ng gamit ang anak ko. Pipi ka ba? Nalason ang katawan mo. Sinong may lakas ng loob na gumawa nito? Hindi ako nakakakita. Mayroon bang malapit na lugar dito kung saan pwedeng magtago? May dala akong karayom, matutulungan kitang alisin ang lason. Umupo ka muna, tutulungan kitang gumaling. Anong ginawa ko? Patawad. Pansamantala kong pinigilan ang daloy ng iyong enerhiya, magigising ka rin pagkaraan ng isang oras. Kaya pala hindi siya sumipot sa usapan namin kagabi, dahil pala pinuntahan niya ang walang hiyang babaeng ito. Sandali, parang hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Yuner! Mahal na prinsipe. Bakit wala akong matandaan? Mahal na prinsipe, naging masyado po kayong agresibo kagabi. Yuner, huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang lahat ng ito sa iyo.
Sino ba talaga siya? Sino ka? Lu Yunyaw? Tignan mo ang itsura mo ngayon. Kaawa-awa at hindi maitsura. Hindi mo man lang maalagaan ang sarili mo, paano mo paaalagaan ang bata? Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sabihin sa'yo. Nabuntis ako sa anak ni Kuya Kanglan. Kapag ipinanganak na ang batang ito, isama mo ang anak mong ligaw at umalis na kayo. Ganoon ba? Kung ganoon, binabati kita. Mo Kanglan, akala ko ba matalino ka? Ayaw mo sa sarili mong anak, tapos lolokohin mo ang sarili mo sa anak ng ibang tao. Nakakatawa ka talaga. Anong gagawin ko? Si Lu Yunyaw ang banal na babae ni Tribong Alchemist. Naramdaman niya ang pulso ko. Paniguradong alam na niya ang lahat. Anak, ako ang iyong ama. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang sitwasyong ito? Sa mga ganitong pagkakataon, nakukuha mo pa talagang tumawa. O mahal ko, huwag kang magpadala sa galit dahil masama iyan sa bata. Kailan pa naniwala si Mo Kanglan sa mga sinasabi ni Lu Yunyaw? Kahit magkita, ay hindi nila magagawa. Kung nag-aalala ka, gagawin ko rin ang ginawa ko sa imperial na doktor na wala na. Patalsikin ko rin siya. Asikasuhin mo na iyan agad. Sige po, masusunod. Lu Yunyaw, sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na ilagay ang lotong lampara sa seremonya ng inang konsorte? Ge. Hindi na mauulit sa susunod. Dati-rati ay palagi kang lumalaban. Anong nangyari sa iyo ngayon? Ano po ba ang gusto niyong sabihin ko, mahal na hari? Kahit ano namang sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Dahil alam ko na puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Lu Yunyaw, ano bang ginagawa mo? Hindi ba't nandidiri kayo, mahal na hari? Kaya pati ang tubig ko, wag niyo na ring inumin. Ikaw. Lu Yunyaw, ayaw mo talaga sa mabuting usapan? Gusto mo pa ng dahas? Inang konsorte. Kung narito ka lang sana, siguradong hindi mo hahayaang saktan niya ako ng ganito. May bata sa sinapupunan? Sa pipi na iyon. Naku, ano nang gagawin natin ngayon? Ano? Nagkita ang prinsipe at si Lu Yunyaw? Ay madam, mag-ingat po kayo para sa bata. Narinig ko po ang lahat, walang sinabi ang Lu Yunyaw na iyon. Hindi ba't nilagyan mo ng lason ang inumin niya? Bakit nandyan pa rin siya? Hindi ko rin po inaasahan, hindi niya pala ininom iyon. Hindi niya ininom? Wala kang silbi. Kahit ganito kasimpleng bagay hindi mo magawa. Madam, baka po masama iyan sa pinagbubuntis niyo, madam. Wala kayong silbi. Lahat kayo, walang mga silbi. Ang batang iyan sa sinapupunan mo, kanino ba talaga iyan? Napabuti ng turing ko sa iyo, pero nakuha mo pa akong lokohin. Mahal na prinsipe ako. Nagkamali po ako. Hindi ko mapapatawad ang mga nandaraya sa akin. Lahat ng nakuha mo sa akin, isa-isa kong babawiin. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na prinsipe, nakikiusap ako. Patawarin niyo po ako, prinsipe. Walang makakapigil sa marangyang buhay na para sa akin, si Lu Yunyaw man, o kahit ikaw pa. Ching-er. Ipinagluto ka ni inay ng sabaw, ibabangon kita para makatikim ka. Ching-er. Ching-er. Ay naku, bakit napakapabaya ni ate? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo rito?
Nakita ko lang ang anak ni ate, kaya syempre, ibabalik ko ang anak mo sa iyo. Nasaan si Ching-er? Narito siya. Hindi ba lalagyan lang ito ng pagkain? Bakit mo ito binibigay sa akin? Nabalitaan ko na paborito ni ate ang pork adobo, kaya sadyang naghanap si Ading ng kusinero mula sa kanluran para ipagluto ang ate ng pagkain ito. Kung hindi lang iyak ng iyak ang anak mo, malamang ay nandito na kanina pa si Ading. Masamang babae ka. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Tikman mo. Huwag kang mahiya. Sige, kumain ka. Yun. Pagbabayarin kita. Wag! Wag! Yuner, Mahal na hari. hahanap agad ako ng manggagamot. Walang silbi iyan. Dahil sa mga tinamaan ko ng mga parte, swerte na siyang naiwan ng kalahati ng buhay niya. Napakasama mong babae. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita palalampasin. Chen Lian, ikulong siya sa piitan at parusahan siya ng matindi. Yuner, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng manggagamot para sa iyo. May tao ba riyan? Chen Lian, Narito po ako. maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang labi ni Ching-er? Prinsesa, bakit niyo po nasasabi iyan? Iyong si Little Princess, hindi ba maayos naman siyang nakahiga doon? Ay! Prinsesa, tingnan niyo po. Iyon pala ang totoo. Yuner, gising ka na ba? Mahal na hari. Ang bata, Yuner, ang bata. Hindi na iligtas ang bata. hindi na iligtas? Paano itong nangyari? Nakita ko lang yung nilutong karne sa kusina at dinalhan ko ng kaunti si ate. Pero hindi ko inasahan. Nahahamakin niya ako ng sobra at pati sa anak ko ay binalak niyang gawan ng masama. Yuner, huwag kang mag-alala. Sa lahat ng pinagdaanan mo, pagbabayarin ko si Lu Yunyao sa lahat ng iyon. Pero wala na ang anak ko. Wala na ang anak ko. Yuner, makakaasa ka? Siguradong bibigyan kita ng hustisya. Anak, ituring na lang nating gumawa ka ng paraan para sa iyong ina. Yuner. Yuner, ang bata. Wala na siya. Bakit mo kailangang puntahan si Lu Yunyao? Gusto ko lang sana siyang maturuan ng leksyon. Hindi ko inakalang. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. At talagang pagbabayarin ko siya ng matindi. Sa pagkakataong ito, wala nang hahadlang sa akin. Kahit pa nanggaling ka sa pamilya ng mga manggagamot, binaliwala mo lang ang buhay ng tao. Isa ka ring ina, paano mo nakuha ang sikmurang saktan ang isang hindi pa isinisilang na bata? Mo Kanglan, hindi sa iyo ang batang iyon. Ginawa iyon ni Ye Yun para sadyang galitin ako, kaya siya. Ang lakas ng loob mong gumawa ng kasinungalingan. Inisip mo bang ang lahat ay katulad mong walang delikadeza? Dapat ay nalaman ko na noon pang hindi ka maniniwala. Ngayong nandito na tayo. Parusahan mo man ako. Bahala ka na. Lu Yunyao, naging masyado akong mabait sa iyo noon, kaya naging ganito ka, kawalang takot at hindi na iginalang ang buhay. Ngayon, gusto kong pagbayarin mo ang pagkawala ng anak ko. Ano ito? Matagal mo na bang hinihiling na magkaroon kami ng anak ng utusan? Gaya ng gusto mo, ito ang anak namin ng utusan. Nababaliw na! Nababaliw na! Baliw na kayong lahat! Tila ba? Konti na lang ang natitirang oras ko. Kawawa naman ang aking Ching-er. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na lang kita ipinanganak para hindi ka na nahihirapan dito. Inay! Inay! Gising po!
Nakakakita na ako. Sino ka? Itay, niloloko na naman ako ni inay. Naku, ang bait talaga ng tsingar namin. Hayaan muna nating matulog ng mas matagal ang inay mo, dadalhin ka ni Itay doon para makapaglaro, ayos ba? Opo. Napaka-obedient mo naman. Totoo ba ito? Yunyaw, kising. Bayo, bakit ka nandito? Pinuntahan ako ni Chen Lian para sabihin sa iyo na delikado ang lagay mo, kaya nandito ako para sunduin ka. Prinsesa. Sa ngayon ay galit na galit ang mahal na prinsipe. Nag-aalala ako na darating ang oras na pagsisisihan niya ang naging desisyon niya. Mas mabuting sumama ka muna kay General Gu at lumayo muna kayo. Kapag nalaman ko na ang katotohanan, saka ako kayo susunduin. Bayo, ano ang nangyari sa kaliwang kamay mo? Natanggal ako sa aking katungkulan at yung mga nakabangga ko noon sa kampo ng militar, normal lang nagagantihan nila ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana. Yunyaw, wag mo sanang sabihin yan. Walang kinalaman ang iyong sugat sa akin. Sumama na kayo ng bata sa akin at tinitiyak kong magiging ligtas kayo sa ilalim ng aking pangangalaga. Bayo, isama mo na muna ang bata. May isa pa akong dapat makita sa palasyo. Sa madaling araw ng bukas, magkita tayo sa tore ng lungsod. Ilalabas ko si prinsesa sa lungsod bukas at kailangan nyo lang siyang salubungin po, General Gu. Chen Lian, Bayo, maraming salamat sa inyong kabutihan. Sa pagkakataong ito, ayaw ko nang may madamay pang inosente at masaktan para sa akin. Lu Yunyaw, pagbabayarin kita. Huwag kang magmadali. Dahil pagkalipas ng bukas, mangyayari na ang lahat ng gusto mong mangyari. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Dahil madalas kitang nakikitang kasama si Yeon, ikaw siguro ang ama ng dinadala niyang anak. Dahil alam mo na pala, bakit kailangan mo pang saktan ang anak ko? Walang hiya ka, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil hindi mo alam na ginagamit ka lang pala niya. Para kay Yeon, wala siyang pakialam sa anuman kundi ang kayamanan. Ang batang iyon ay gagamitin lang niya para mapawi ang duda ni Mo Kanglan. Sinungaling, mahal ako ni Yun-er, kaya imposible niyang saktan ang anak natin para lang sa pera. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Siya ang kumuha sa anak ko. Sinadya niya akong galitin para saktan ko siya, upang mawala ang bata ng sinasadya, at isisi ang lahat ng nangyari sa akin. Imposible, hindi iyan maaari. Bago pa man siya pumunta dito, uminom na siya ng gamot na Hong Hua Dan. Ang bihirang gamot na iyon, kung saan ito nagmula, alam mo ang sagot ng mas higit pa sa akin. Hindi yan totoo. Handa siyang ibigay ang katawan sa iba para lang maging asawa ng mayaman. Paano mo aasahan na magiging tapat siya sa iyo? Nakakatawa. Isuot mo na ito agad. Baka magkasakit ka pa sa lamig. Mahal na prinsipe, ano pong balak ninyong gawin kay ate? Kahit na gustong-gusto ko siyang patawarin, pero sa tuwing naaalala ko sa gitna ng gabi, ang tungkol sa ating anak ay nananakit ang aking puso. Yuner, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng katarungan ng ating anak. Mahal na prinsipe, sir. Mahal na prinsipe, may masamang nangyari. Nawawala po si prinsesa. Ano? Bilisan nyo at hanapin siya. Masusunod po. Lu Yunyaw, anong ginagawa mo riyan? Bumaba ka na riyan, bilis! Prinsesa, anong balak mong gawin? Chen Lian, mabuti kang tao. Ayokong madamay ka pa rito. Anong pinag-uusapan nyo? Mo Kanglan, hindi ba't matagal mo nang gustong mawala kaming mag-ina? Ngayong araw ay ibibigay ko na ang gusto mo. Magbabayad ako para sa lahat. Yunyaw, ang buhay mo ay ako lang ang may karapatang kumuha. Huwag kang gumawa ng kahit anong gulo. Mo Kanglan, noong araw na nasa piitan tayo, tinanong mo ako kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Ngayong araw ay sasabihin ko na sa iyo. Ang batang ito ay anak namin ng isa sa mga piping alipin sa mansyon.
Anong sinabi mo? Anong sabi mo? Pipi ka ba? Hindi. Hindi maaari. Dahil kinabukasan. Ano? Hindi ba't ito ang lagi mong inaasam na makipag-ugnayan ako sa isang utusan? Ngayong nangyari na, bakit ganyan ang itsura mo? Yun yaw? Siguradong may hindi pagkakaunawaan sa atin. Bumaba ka muna riyan, mag-usap tayo ng mahinahon. Mokang Lan? Sa buhay kong ito, ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang makilala ka, at ang pinakamasakit ay ang pakasalan ka. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na kita iniligtas noon. Anong sinasabi mo? Bakit wala akong maintindihan kahit isa? Saksi ang langit? Ako si Lu Yunyao, ay sumusumpa sa aking buhay. Sa buhay na ito, ako at ikaw ay wala na ring kaugnayan. Yun yaw. Mokang Lan, walang hiya ka. Prinsipe, wag po, wag po. General Gu, sobrang nasasaktan na ang prinsipe ngayon, kaya wag mo na siyang saktan. Nasasaktan siya? Napakamanhid niya? Masasaktan pa kaya siya? Kung hindi dahil kay Yunyao na nagsali ng dugo para mawala ang lason mo, ay wala ka na sana. Ngayong araw, dapat ay ikaw ang parusahan, Mokang Lan. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Noong pinamunuan mo ang hukbo para makipagdigma, at tinamaan ka ng palasong may lason, lihim na sumunod sa iyo si Yunyao, at ginamit ang lihim na sining ng tribong alchemist para palitan ang dugo mo at pagalingin ka. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala ka na sana. Kalokohan. Malinaw na si Yun-er ang... Walang silbiyang si Yun-er. Ilang taon na kayong magkasama ng ginang Yun mo, pero nakita mo na ba siyang gumamit ng kahit anong sining sa medisina? Hindi mo pa ba alam? Isang ipinagbabawal na sining ang pagpapalit ng dugo. Kapag ginamit ito, ay iikli ang buhay ng taong nagbigay ng dugo at may lilitaw na itim na lason sa kanyang braso. Kapag umabot na ang lasong iyon sa kanyang puso, ay bigla na lang siyang mawawala. Ang bawat dugo na iniluluwa niya ay nagpapabilis sa kanyang pagpanaw. Imposible, imposible. Si Yun-er ang gumawa nito. Malinaw na si Yun-er. Hanggang ngayon, si Yun-er pa rin ba ang iniisip mo? Isa lang siyang masamang babae na nagnanakaw ng karangalan ng iba para lang maging prinsesa mo, ay nilason pa niya ang iyong ina at ginamit pa niya ang insenso para saktan si Yunyao. Ikaw, nakinig ka ba sa paliwanag ni Yunyao? Mokang Lan, si Qingher ay ang sarili mong anak. Magdusa ka sa pagsisisi sa natitirang bahagi ng buhay mo. Yunyao. Gabi na, bakit wala pa rin siya? Mahal na prinsipe, Bakit? Hindi ito ang prinsipe. Mukhang disappointed ka. bakit naman? Nawawala si Lu Yunyao at nag-aalala na ako. Anong tinitignan mo? Nawawala si Lu Yunyao, hindi ka ba nag-aalala? Sakaling magkita sila ng prinsipe, siguradong katapusan na natin. Yeyun, tatanungin kita. Ang bata sa sinapupunan mo, paano ba talaga nawala? Hindi ko ba sinabi na sa'yo? Dahil ito kay Lu Yunyao. Ano ito? Isa lang itong ordinaryong gamot. Gamot para mawala ang bata. Paano mo nalaman? Tama nga ang sinabi ni Lu Yunyao. Nagkita na kayo? Dahil lang pala sa pera, winakasan mo ang buhay ng anak natin. Huwag kang maingay. Walang hiya ka, pagbabayarin kita ngayon din. Lison, kumalma ka muna. Li Exun, huwag kang masyadong emosyonal. Kapag nabunyag ang nangyari kay Lu Yunyao, paniguradong malilintikan tayong dalawa. Kung hindi mo lang siya ginalit, hindi ka niya pakakialaman. Li Shun, wala ring maidudulot kung parurusahan mo ako ngayon. Kapag wala na si Lu Yunyao at nakuha ko na ang posisyon ng prinsesa, pwede pa tayong magkaroon ng anak balang araw. Mahal na hari, ako. Nagbibiro lang po ako sa kanya. Mahal na hari, biro lang po ang lahat ng iyon. Mahal na hari. Yeyon, masyado mo akong nalinlang. Alam mo naman, na ayaw ko sa lahat ang niloloko ako. Mahal na hari, patawad po. Nawala lang po ako sa tamang pag-iisip. Nawala sa pag-iisip? Pinahamak mo ang aking inang Reyna, ang asawa ko, at pati ang anak ko. Patawad po, mahal na hari. Nagkamali po ako, mahal na hari.
Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo ako, mahal na hari. Mahal na hari. Siyempre, hindi kita hahayaang mawala na lang basta. Gagawa ako ng paraan para habang buhay kang magdusa, durug-durugin ang iyong pagkatao, at manatiling naghihirap para sa ikapapanatag ng mga mata ni Yunyaw. Yunyaw. Yunyaw? Mahal na hari, maayos ka lang po ba? Yunyaw! Ikaw ba yan? Naku, ito ay ang lason ng bangkay ng hari. Yunyaw, alam kong ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Bakit ba ang tanga ko? Nagawa kong sakta ng taong nagligtas sa akin. Alam ko na, isang paraan para palitan ang dugo. Huwag, Yunyaw. Huwag mong ibigay sa akin. Huwag! Yunyaw! Yunyaw. Yunyaw? Napakatanga mo. Gising ka na ba? Nalason ka ng ahas. At ako ang nagligtas sa'yo. Maraming salamat, munting dalaga. Anong pangalan mo? Ako si Lu Ching-er. Ako si Lu King-er. Anong sinabi mo? Ikaw si Ching-er? Sino ang nagbigay sa iyo ng hairpin na yan? Ito ba? Bigay ito sa akin ng aking nanay. Bakit? Buhay pa ba ang iyong nanay? Siyempre, iniligtas kita. Tapos iniisip mong wala na siya. Pasensya na, naalala ko lang ang isang dating kakilala. Kailangan ko nang bumalik sa aking tatay. Kaya umuwi ka na rin agad. Sige. Yunyaw. Inay, narito na po ako. Ikaw talagang bata ka. Saan ka ba nanggaling ngayong gabi? Kanina sa kagubatan, nagligtas ako ng isang lalaking nakagat ng ahas. Ang husay naman pala ng ating Ching-er. Siyempre naman po. Nay, iyong lalaking may lason ay sumusunod sa atin. Sir? Nalaglag ko pala ang ipit ko sa buhok. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, sir. Sir, hindi po ba kayo nakakapagsalita? Hindi po sadyang. Hindi lang po siya sumasagot sa kanya. Sir, may alam po ako sa panggagamot. Gusto niyo po bang suriin ko kayo? Nay, sabi po niya ay wag na, tsaka gutom na po ako. Bakit wala pa po si tatay? Siguradong bumili lang siya ng karne. At darating na rin siya maya-maya. Bayo, ikaw ba yan? Parang may bisita tayo sa bahay at parang kulang ang nabili kong karne. Siya ang pasyenteng niligtas ni Ching-er. Mukhang nakagat siya ng ahas sa bundok. At pagkatapos ay nahanap niya ang ipit sa buhok ni Ching-er. Sayang lang dahil isa siyang pipi. Tama ka? Dapat lang na maging pipi siya. Anong nangyari? Yunyaw? Gutom na ba kayong mag-ina? Iluluto ko muna itong karne. Ayos lang ako. Pero kanina pa nagrereklamo si Ching-er na gutom na siya. Yunyaw, may nakalimutan akong bilhin kanina, kaya lalabas muna ako saglit. Sige po. Mo Kanglan, ano ba talagang balak mo?
Ano ang sadya mo at sinundan mo pa kami rito? Nagkataon lang na nalaman ko na makita ko siyang buhay. Masaya na ako, kaya paano pa ako magkakaroon ng ibang intensyon? Mo Kanglan, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para iligtas si Yunyao. Kung mangangarap ka pa ulit tungkol sa kanya, pagbabayarin kita. Maliwanag na tumalon sa bangin si Yunyao noon, bakit? Humanap ako ng mga kasapi ng tribo ng manggagamot, sinabi nila sa akin na basta't may handang tumanggap ng ganti para sa mawawalan ng dugo, ang buhay ng nag-aalay ay mapahaba. Nagsagawa ka rin ba ng ritual ng pagsasalin ng dugo? Para kay Yunyao, handa akong isakripisyo ang lahat. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo na kaming gambalain pa. Bayo, pagkaalis ni Yunyao, sobra akong nagdusa. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi ako. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan, pero kailangan ito ni Yunyao. Hindi mo ba gustong sa natitirang bahagi ng buhay mo ay makasama mo siya at si Kingher ng maayos? Gusto mo bang habang buhay ay hindi niya makita ang hitsura ni Kingher? May paraan ako para makakita siyang muli. Basta tulungan mo ako, magtiwala ka sa akin. Anong gagawin? Ako ang prinsesa. 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 Mahal na hari, sasama po ba ako sa inyo para maging prinsesa? Masyadong malala ang ginawa mo kay Yunyao kung hindi lang dahil sa mga matang iyan. Matagal na kitang pinagbayad. Hindi ba't wala na si Lu Yunyao? Siguradong wala na siya. Hindi pa wala si Yunyao? Ngayong araw na ito, ang huling sandali mo. Yunyao, inumin mo itong sopas para uminit ang pakiramdam mo. Nasaan po ang lalaking nandito kanina? Siya, may mahalagang inasikaso kaya bumalik na muna siya. Yunyao, patawad po. Nagkasala siya sa iyo at kailangan niyang pagbayaran ito sa iyo. Nakatulog na ba siya? Opo. Ito ang mga mata ni Yunyao na iningatan ko ng mabuti. Pagkatapos siyang maoperahan ng doktor, muli na siyang makakakita. Paano naman si Ginang yon? Natapos na niya ang kaniyang misyon. Ngayon, ay nasa nararapat na siyang kinalalagyan. Pasensya na po, Bayu. Pasensya na, Bayu. Imperial na doktor? Alam kong isa kang inapo ng angkan ng mga manggagamot. Pakiusap, imperial na doktor, pagkatapos palitan ng mga mata, isagawa mo sa amin ni General Gu ang ritual ng pagsasalin ng dugo. Sa lagay ng katawan ng mahal na prinsipe, kung isasagawa ang pagsasalin ng dugo ngayon, maaaring hindi ka na tumagal pa ng 3 araw. Basta't ligtas siya, sapat na iyon. Yunyao, Bayo? Yunyao, Bayo? Yunyao, gising ka na ba? Ayos na ang iyong mga mata. Ang akin namang, Dahil ba ito kay Mo Kanglan? alam mo, Alam ko na mula pa noong araw na dumating siya. kung ganoon. Ang mangkok ng gamot, May pampatulog ang gamot. Alam ko ang lahat. Ngunit sa tingin ko ay hindi ako dapat sumuko. Sa loob ng ilang taon, tiniis ko ang sakit na hindi naman dapat sa akin. Ngayong kaya ko na itong bawiin, hinding-hindi ko ito palalampasin. Mo Kanglan, hindi na ako nagagalit sa iyo. Tiyo mo, salamat sa'yo. Dahil sa pagpapagaling mo sa mga mata ni Ina, hinding-hindi ka malilimutan ni Chinga. Yunyao, huwag ka nang malungkot. Iniisip ko lang, kung hindi ko kaya siya nakilala noon, at hindi niya ako pinakasalan,
Maging iba kaya ang lahat? Yunyaw, talagang nakatadhana ang lahat? Ito na ang kanyang naging kapalaran. Ina, ito po ang ipinapabigay ni tiyo mo sa inyo kanina. Chingher, pumunta muna tayo roon, gusto mo? Hayaan muna nating mapag-isa ang ina mo. Yunyaw? Kalimutan mo na ako. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo na, mahal kita.